Hindi alam ni Ashley kung matutuwa siya o magagalit sa mga bagay ng kanya nabatid na sandaling iyon. Maniwala ka sa akin, Ashley. Sabi pa ng lalaki, hindi naging madali sa akin ang mga pagkakataong iyon. Every time I can cough up clubs of you, ay gusto talaga kitang lapitan para yakapin ng mahigpit at halikan ng todo upang maibsan ang aking pananabik. Bakit hindi mo ginawa, Toby? Baka nga right there and then ay sumama na ako sa iyo pabalik dito sa Pilipinas. Dahil gusto kong ikaw ang kusang umuwi, Ashley. Seryosong sabi ni Toby sa kanya. I want you to know the way home. Nausal niya ang pangalan ng lalaki. May panghihinayang sa tinig na sinabi niya. Kung alam ko lang na ganun ang gusto mo, sana'y hindi na ako nagtiis manirahan sa malayong lugar at umuwi na ako agad para muli kang makapiling. Hindi niya naiwasang lumuha. Pinalis naman nito ang mga luhang iyon. Oh Toby, sabi niya. Stop crying, Ashley. Saway niya rito. There's no use crying over the spilled milk. Ang daming nasayang na panahon. Iyon ang namatawi sa mga labi ni Ashley. Ang haba ng mga taong nagtiis tayong dalawa na hindi naman pala dapat. Enough the regrets. Kinuha ni Toby ang wedding invitation na sa gilid ng tray ng breakfast niyang nasa ibabaw naman ng bedside table niya at binigay iyon sa kanya. Gusto ko sana itong isurprise sa'yo pero hindi ko rin naman kayang ihanda ang lahat ng ito na nag-iisa. Pigil ang hiningang binuksan niya ang invitation card at hindi niya maiwasang hindi lumuha nang mabasa ang nasa unahan ng white lining card. Mayor de la Fuente, Nuptial. What do you think? Okay na ba sa iyo ang design ng ating invitation card? Hindi siya tumugon, subalit nayakap niya ang invitation card na hindi niya inaasahang para sa kanila ni Toby. Para lamang siyang nananaginip. Stop crying, will you? Sabi nito sa kanya. Hindi ko mapigilan, Toby. Sabi niya, sumisinghap-singhap pa. Napailing siya at napangiti habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Imagine, I will get married without being engaged para talagang naginip lang ako. Para bang hindi totoo ang lahat ng ito. You have to believe, Ashley, because it's true. At bukas, pabalik tayo sa shop ni Pitoy para tignan ang wedding gown mo. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang mga pisngi. Ipinikit naman niya ang kanyang mga mata upang alalahanin ang napakagandang wedding gown na iyon. Naakala niya ay hindi para sa kanya kundi sa ibang babaeng pakakasalan nito. Really? She could believe that she will wear it on her wedding day? That wedding gown? Sabi pa ng lalaki na imbes na tignan mo ay nilayasan mo. Dahan-dahan niyang iniangat ang mukha. Ang buong akala ko kasi ay hindi sa akin yun, Toby. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na para sa akin ang isang iyon. Napakawala siya ng malalim na hininga. Umiling-iling. Ang akala ko talaga ay ibang babaeng yun. At ipinakikita mo lamang sa akin para ako ay iyong saktan. Hindi ko kayang gawin yun. Tugon nitong umiling. I love you so much, Ashley. Yumakap siya rito, hindi na niya hinayaang tikisin pa ang sarili. Ang haba-haba na ng panahong pinagtitiis niya, kaya ngayon alam na niyang siya ang maswerteng babaeng ihahatid nito sa altar. Wala na siyang dapat gawin kundi ang bigyang kasiyahan ng sarili. Paano si Daddy Toby? Anya niyang maalala ang ama. Hindi ako papayag na maikasal tayo na wala siya. Napag-usapan na namin ito at darating siya 1 week before the wedding. Napakasaya ko, sabi niyang kumikislap ang mga mata na sa galak, paano ba namang hindi? Dagling napawi ang 5 taon niyang pagdurusa dahil sa natuklasang pagkakatotohanan ngayon. What could I say this time, Toby? Wala, kundi ang sabihin mong mahal mo ako. Minsan pa'y nauusan niya ang pangalan ng lalaking una at tangi niyang minahal. Hindi nagdalawang isip si Ashley na sabihin kay Toby ang naman ng kanyang puso't isipan. I love you, now and until the day I die. Hindi na nakapagpigil ang binata at tinalikan siya upang bawiin ang 5 taong pagtitiis dahil sa kanilang paglalayo.
Tinanggap naman niya iyon ng buong puso at agad siyang nakapagdesisyon para sa sarili na handa na siyang tanggapin kung saan pahantong ang nagaganap na iyon sa kanilang dalawa. Ngunit, nausad ni Ashley ang pangalan nito, kumalas rin ito sa pagkakayakap at naalis ang pagkakahinang ng kanilang mga labi. Ibig niyang protestahan nang naglagay ito ng distansya sa kanilang pagitan. Sorry, sabi ni Toby na wari nahihirapan. Baka makalimot ako at mauwi pa ito kung saan. Napakahintay na ako ng 6 na taon, kaya makakaya kong maghintay pa ng 1 buwan. Ngumiti siya. Ikaw ang bahala, sabi niya. Ashley, anas naman nito. Muli silang nagyakap, mahigpit, sabik na sabik, kapwa sila maligaya dahil makakapiling na nila ang isa't isa pagkatapos ng lahat ng mga bagay ng kanilang sinuong. At wala na rin ang panghihinayang sa dibdib ni Ashley dahil hindi natuloy ang sanang mararanasan niyang kaluwalhatian sa pag-aakyat nila ni Toby sa langit ng makarawang kamay. Makapaghihintay din naman siya ng tamang panahon tulad ni Toby. 1 buwan na lang naman ay ikakasal na sila at siya magiging Mrs. Toby Mayer na. And she will be really proud of this. Kaya nga tiyak niyang natapos na talaga ang malulungkot na sandaling nararanasan nilang pareho. At magiging maligaya na sila together after their wedding day. And she was so sure then until forever. Salamat sa inyong pakikinig mga kapakit. Sana ipatuloy kayong makinig hanggang sa mga bagong yugto ng ating istorya. Please subscribe, click the notification para lagi kayong updated sa lahat. Salamat po. Nagningning ang mga mata ng 16 years old na si Ashley habang nakaharap sa ama. Sa kanyang magandang mukha ay magbabakas ang ganap na kaligayahan. What can you say that? Nagmamalaki pa niyang tanong sa mabait at biyudong ama na si Mr. Tirso de la Fuente. Muli naman itong pinasadahan ng tingin ang hawak na report card ng anak. Napawi ang ngiti nito at tumabi. Ikinibit pa ang mga balikat. Daddy? Pwede na rin. Pagkuway sabi nito. Daddy naman, maktul niya. Ang taas na nga ng grades ko, diba? Ang daya mo naman, ganyan lang bang magiging reaction mo? Napatawa ang lalaki na kahit mataba na at nasa edad 45 ay gwapo pa rin. Akala ko'y nagbago ka na, Ashley. Nawala na ang ugali mong yan. I was just a provoke you at lumabas pa rin ang pagiging spoiled at brat mo. Sumimangot si Ashley. Napahiya siya. 2 linggo na ang nakakaraan mula nung malaman ng kanyang ama na may boyfriend na siya. At napaniwala niya itong nagbago na nga siya ng attitude because of Toby Mayer. Ramdam kasi niya mula nang dumating sa buhay niyang binata, matanda sa kanya ng 5 taon ay marami nang nagbago sa ugali niya. Lagi na siyang nakangiti at bihira na siyang magalit. At iyon ay dahil ang ngiti niya sa buong paligid ay makulay sa baghari. You really impress me, Ashley. Nakangiting pukaw sa kanya ng ama. Talaga, naniniwala na akong malaki ang nagawa ng pag-ibig. Look at you now. Wow, you're great. Maluwang na maluwang ang ngiti na itinugon niya sa sinabing iyon ng kanyang ama. Nasa isang beach resort sa Cavite City at nakasalukuyan na si-celebrate sila ng birthday ng kanyang ama. Nang agad na ipinagtapat ni Toby dito ang kanilang relasyon. At hindi naman ito kinabakasan ng munimang magtutol. Pinalalahanan lamang nila na huwag agad susubo sa hindi maganda dahil mga bata pa nga sila. Ang sabi nito, marami pang mas magagandang bagay na darating sa kanilang buhay kaya huwag munang lalampas sa limitasyon. Daddy, malambing ang tinig na si nabi ni Ashley, katabi niya ito sa kinauupo ang sofa. Kaya yumakap siya. It is okay with you kung di lang ako sa Pilipinas mag-aaral ng college. Bigla itong natigilan dahil sa narinig. Naisip ko, okay naman dito sa atin, 'di ba?
Mataas din naman ang standard ng ibang university dito sa atin. Paliwanag pa niya. Pagbubutihin ko na lang ang pag-aaral ko. Promise. Si Toby ba ang nagsuggest sa'yo ng ganyan, anak? Hindi, Dad. Mabilis niyang sabi. Ang totoo ay hindi siya pinigilan ng boyfriend na sabihin niya sa Amerika siya mag-aaral sa kolehiyo. He even encouraged her to pursue her studies there. Gusto pa nga niyang sumama ang loob dahil ang pakiramdam niya ay baliwala din ito sa kanilang paglalayo. Napasimangot siya. Inis nga ako sa kalalaking yun, Dad. Ipinagtutulakan pa nga akong umalis para mag-aral sa Amerika. Ayaw ko nga talaga. Dad, please. Alam mo ba kung ano hinihiling mo, anak? Banayad na tanong ng daddy niya. Noong nabubuhay pa ang mami mo, ay iyon na ang plano natin para sa pag-aaral mo. Bigla ay nakaramdam ng guilt si Ashley. Dati nga naman ay siya itong enthusiastic sa pag-aaral sa ibang bansa. Subalit na magka-boyfriend siya, ay bigla na lang nagbago ang isip niya. Marami rin namang na mahuhusay na university dito, Dad. Tama ka dyan. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng tingala ang ama. Gusto niya matiyak kung anong ibig niyang sabihin. Daddy, muminti si Tirso. Iyan ang gusto kong sabihin sa iyo ng mami mo noon, Ashley. Sabi niya, hindi na nga kailangang malayo ka sa amin to get the best education. Dahil hindi dito sa Pilipinas ay makakamit mo yon kung talagang tutulungan mo ang iyong sarili. And I'm so glad na nagbago ang isip mo. Ibig sabihin mong tila na hiniraan ng kanyang anak sa labis na katuwaan dahil sa narinig. Tumango naman siya. Okay lang sa akin na dito ka mag-aral ng college, Ashley. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Hindi na ako mag-aalala na baka may masamang mangyari sa iyo sa ibang bansa. Wow! Maagap nitong sabi, saka lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Thank you so much, Dad. Thank you, thank you, thank you. I love you, Daddy. Napatawa siya sa isinaan na iyon ni Ashley. But, ipinangako mo sa aking makakatapos ka muna ng college before anything else. Si Toby, take him your inspiration temporarily. If you want to get married, kahit pa baang-baang, pagbaba mo sa stage, pagkatapos mong matanggap ang diploma, okay lang. Kahit nga doon na kayo magpakasal, sabihin mo na lang sa boyfriend mong magsama na doon ng pari. Napahakik-hik ito. Sobra ka naman, Daddy. Syempre hindi ko gagawin yun. Talaga? Yes, Dad. Sinserong pangako nito sa kanya dahil alam nitong hindi mahihirapan sa pagtupad sa pangakong iyon dahil kasama nito si Toby. Hindi rin kasi papayag ang lalaki na hindi ito makatapos ng pag-aaral. Aasahan ko talaga yan, anak. Sabi pa ni Tirso na mahigpit itong niyakap. Alam mo namang wala akong ibang inaasam kundi ang makatapos ka. Magkaroon ka ng magandang edukasyon kami ng mami mo. Pagkawala nito ng malalim na hininga. Sana buhay pa si mami. Bumalatay sa lungkot sa mukha ang dalagita. I miss her, Dad. I miss her too, Ashley. Pero hindi na ako nalulungkot dahil I'm sure masayang-masaya na siya kung saan man siya naroon, di ba? Tumango ito. Nasa piling na siya ni God, Daddy. At alam kong she's always reminding him na iingatan tayong dalawa. Right, aniya, tumango-tango. Ganyang kabait ang mami mo. Hinalikan niya sa buhok ang anak pagkuway may ngiti sa labing tumingin sa malayo. Higit niya itong minahal mula nang mamatay ang kanyang esposo dahil sa isang aksidente. Masayang patungo sa parking lot na pinapasukang eskwelahan si Ashley ng hapong iyon. Nang bigla siyang matigilan dahil sa nakita ng kanyang mga mata. Shit! Pwede to? Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo sa biglang pag-akyat ng dugo roon. Ang eksena nagpasakit sa kanyang kalooban ay ang masayang paikipag-usap ni Toby sa flirt niyang classmate na si Amethyst. Bakas talaga ang kalandian sa pagkilos ng babae na may paghampas-hampas pa sa braso ng kanyang boyfriend.
Herodis kang Toby ka, na hindi mo man lang yata akong naisip. Gustong gusto mo pa yung ginagawa ng haling-tarit na yan. Hindi ka man lang nag-iisip. Talagang paghampas sa kayo, malanding amethyst na yan. Nakatayong patalikod sa kanya si Toby habang nasa harap ni Amethyst na nakaupo sa hood ng kotse nito. Nanggigigil talaga siya sa nasasaksiyang iyon. Gustong gusto na talaga niyang takbuhin ng mga ito at paghahampasin ng kanyang mga bag. Ibig niyang sabihin, magtitili upang pawi ang tilang paninikip ng kanyang dibdib. Relax Ashley, keep cool. Nakapatayo na si Ashley sa likuran ng kanyang boyfriend ay hindi pa rin siya namalayan. Sige pa rin ito sa masayang pakikipag-usap sa malandi niya kaklase. Ngali-ngali niya itong batukan o kaya suntukin sa likod para matauhan. Ngunit pinigil niya ang sarili at sinikap na talaga mapagkahinahon. Isang tikim ang pinakawalan niya. Agad namang napalingon si Toby. Narito ka na pala Ashley. Nakangiting sabi nito sabay halik sa kanyang pisngi. Ang tagal mo yata. Okay lang naman yata sa'yo eh. Anya, hindi na itago ang inis sa tinig. Tumingin pa siya kay Amethyst. Tingin ko'y masaya ka sa pakikipag-usap kay Ami. Tila naman lalo nang naiinis nang initian siya ng babae. Bumaba ito mula sa pagkakaupo sa hood ng kotse. He really enjoyed talking with me. You know, ang sabing tumingin sa kanya ng boyfriend. Humagikik pa. And me too, pero huwag kang magselos ha. Wala yon. Bye guys! Sinundan ni Ashley ng matalim na tingin ng babae habang patungo sa nakahimpil nitong sasakyan na nasa tabi lamang ng kotse ni Toby. Kung hindi lang talaga siya nakapagpigil, pinagsasampal niya na ng makapal nitong muka. Hindi man lang nahiya ng bruhang ito. Kung sa bagay, ano pa ba nga asahan ko sa kanya? Sanay na siyang mabilad sa kahiyaan dahil sa kanyang kalandian. Let's go. Sanla naman ng kanyang boyfriend. Ngiting-ngiti ito at binibuela ang mangyayari. Umalis na tayo Ashley. Walang imik na sumakay siya sa kotse nito. Nakipagkikilan lang si Amy, ani ni Toby nang umandar na ang kotse nito. Nagkatabi kasi ang car namin. Aalis na sana siya pero nakilala ko, nakipagkaibigan. Okay naman siya, mukha namang wag na wag mong masasabing mukhang mabait ang impaktang tita yon. Toby, putol niya sa sinabi nito. She's not mabait, flirt yon at mahilig sa lalaki. Kalat na kalat sa campus ang pagiging chip niya. Kaya pala, napatingin siya rito. What do you mean? Selos ka? Kala ko talaga iaawayin mo si Ayn mo kanina. Tila nagkaroon ng apoy ang kanyang mga mata. Nagselos talaga siya kanina. Nagalit. Hindi ba't kung hindi lang siya nakapagtimpi ay malalaman na nasaktan niya ang lalaki. Mabuti nga't nakapagtimpi ako, Anya. Umalis ang boses. Pasalamat ka at hindi ko pinag-untog ang ulo ninyong dalawa. Ashley, anitong pakunot na noo. Galit ka ba? Hindi. Tili niyang hindi na talaga napigilan ng titimping galit. Tuwang-tuwa nga ako eh. I'm sure you're not the stupid to know. Ang saya-saya ko. Hindi ba obvious? Tumiga sa mukha ng kanyang boyfriend. This was the first time being insulted by her. Will you please stop acting like a child? Ani ni Toby kay Ashley nang hininto ang sasakyan sa gilid ng daan. Acting like a child? Tili naman niyang tila nagulat. Itinuro pa nga ang sarili. Me? Umaastang parang bata? Oo, dahil nagsiselos ka kay Amy na hindi mo naman dapat gawin dahil nasa isip mo lang yan. Ashley, wala kang dapat pagsilosan. You know how much I love you. Pumatak ang kanyang mga luha. It hurts me. Lumambot ang mukha ni Toby. Ashley, nag-uusap lang kami ng classmate mo. Hindi ka dapat masaktan ng ganyan. Kung hindi, sana'y alam ang ugali ni Amethyst ay maaaring hindi siya magkaganito. Ngunit alam na nga niya ang ligaw ng bituka nito. Wala.
hindi nakakakilala sa babaeng ito pagdating sa mga pagiging flirt. She's flirt, Toby. Kanina habang kausap mo siya, kitang-kita kong she was trying to seduce you. Wala ka bang tiwala sa akin, Ashley? Meron. Pero hindi ko kaya pagkatiwalaan si Amethyst. Halos lahat kasi ng 4th year student ay ginaagawan niya ng boyfriend right before their girlfriend's eye. At ayaw ko mangyari sa akin ang bagay na yon. Trust me, Ashley. Matatag naman ang boses na sinabi nito. Ginaganap pa ang kanyang kamay at masuyong pinisil. Wala kang dapat katakutan dahil honest ako sa'yo. Hindi magtatagumpay ang Amethyst na yan. Naagawin ako. Hindi mo kilala si Amethyst, Toby. So please. Natawa ito. Hindi ko siya papatulan because I have the most beautiful girl in the world. Umismid si Ashley. Humalukip-kip. Ashley, alam mo naman na ikaw lamang ang babae minahal ko ng ganito, diba? Sabi ko pa nitong dinala ang kanyang kamay sa tapat ng mga labi nito at hinalikan iyon. Bunga niyon ay bilang napawi ang galit na namamayani sa kanyang dibdib. Mahal na mahal kita, Toby. Natatakot akong mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa iyo, Ashley. Hindi kita pinagpapalit sa isang katulad lamang ni Amethyst. Gusto ka niya, Toby. Pero hindi ko siya mahal. Hayaan mo, anitong ngiti-ngiti, hindi ko na uulitin. Kahit lapitan pa niya ako, ay hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Promise? Ani yang ngumiti. Promise. Tugon naman nito. Hinalikan niya ito sa pisngi. Naglalambing na yumakap. He was her first boyfriend, kaya talagang mahal na mahal niya ito. Let's go, sabi naman ni Toby. Kumala siya sa pagkakayakap at umayos ng upo. Wala na siyang nasasalat na galit sa kanyang dibdib at isang matibay na patunay na ang magandang ngiti sa mga labi niya. Pinastart nito ang makina ng sariling sasakyan. Ngunit bago pa niya ito tuluyang pinausad, iyon ay tanong na siya ni Ashley. Where do we go? Ihahatid na kita sa inyo. Sumimangot siya. Hindi ba tayo magdi-date? Mahimig na pagtatampo ang kanyang tinig. Maaga pa naman, di ba? I don't want to date a girl in her high school uniform, no matter how beautiful she is. Mahalatang cradle snatcher ako. Napangiti siya nang maalalang naka-school uniform pa siya. Tinitigan naman siya ni Toby. Napailing ito. Will, don't use that smile with other guys. Utos nito. Nakaka-inlove kasi. Baka ma-inlove din sila at mawala ako. Sira, sabi niyang tumatawa. Bakit ko naman sila papansinin? Higitan muna nila ang katangian ng boyfriend ko. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi ay saka lamang niyang nakita ang kapanakan sa gwapo nitong mukha. Pagkatapos siyang kindatan ay tinutok na ulit ng buong atensyon sa pagmamaneho. Akala ni Ashley siya lamang ang nagsiselos. Mas matindi pa pala si Toby dahil wala naman itong nakitang lalaking kausap niya kung ano-ano lang sinasabi. Kung alam mo lang, sigaw ng kanyang utak. Sa'yo ko lang handang iukol ang aking mga ngiti. Sa'yo, buong pagkatao ko and even my soul. 5 years later. I'll wait for you in Manila in 2 weeks time, Ashley. Pahagyag ni Terso habang nasa Miami International Airport silang mag-ama. Hinihintay na lamang nila ang pagko-announce ng flight nito. Dinalaw kasi siya nito muli at ngayon ay pabalik na naman ito ng Pilipinas after 1 week of staying there. Paano kung hindi pa rin ako sumunod sa iyo, Daddy? He signed. Ibibenta ko na ang company at dito na tayo tuluyang manirahan, anak. 5 taon ka na rito. Hindi siya magpapahalatang nagulat dahil sa sinabi nito. Pinagbigyan na kitang malagi dito sa loob ng mahabang panahon because I thought you were not yet ready to come home. But now, it seems that you're ready to face the world again, kaya gusto kong umuwi ka na sa atin. Ang totoo,
Sa unang 4 na taon niya sa Amerika ay sinubsob niya ang ulo sa pag-aaral at nakatapos naman siya ng kanyang kurso. Dapat ay umuwi na siya noon upang siya naman ang magpawalakad ng kanilang negosyo. Ngunit nakiusap siya na kailan pa niya maglagi roon ng 1 taon dahil ang sabi niya hindi pa siya handang umuwi. Dapat ay nag-retired na ako last year dahil meron ng papalapit na pwesto ko sa kumpanya, subalit nakiusap ka pa nga. Pilit kitang inunawa because you were mending a broken heart. Pero hanggang ngayon ba naman, anak? Alright, pabuntong hininga niyang sabi. Uuwi na ako sa atin in 2 weeks time. Hindi maitatatwa ng kanyang ama ang matinding kasiyahan na ramdaman ng sandaling iyon. Dahil sa kanyang sinabi at nakadama rin naman siya ng kasiyahan. Naisip niya dapat na nga siyang bumalik sa Pilipinas para sa kanyang daddy. Tumatanda na rito ito at kailangan nitong makasama na siya araw-araw. Kailangan nga tapusin na rin niya ang pag-iisip at pag-aalala ito sa kanya habang magkalayo sila. After 5 years, maybe it was really time to go home. Tapos na ang aking pagsisinor. Masayang nagpasalamat sa kanya ang ama at sinabi pa nito sa kanya magpapahanda ito ng isang welcome party para sa kanya. Iimbitahan daw nito ang lahat ng kanyang mga dating kaklase at kaibigan. Sinang-ayunan niya ito at para bang nakaramdam siya ng excitement, para bang bigla niyang pinaninibikan makita uli ang sariling bansa. Kahit naman kasi 5 taon siyang namalagi sa Amerika, sa Pilipinas pa rin ang gusto niyang manirahan. Sabi nga, there's no place like home. Anak, sabi sa kanya ni Tirso, I love you so much. Hindi niya napigilang pumatak ang kanyang mga luha. Nang muli niyang marinig ang sinabi iyon ng ama, ay parang bigla niyang naisip na wag na muna itong umuwi. 1 linggo lang kasi itong naglagi roon mula nang dalawin siya at naranasan na naman niya ang matindi nitong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya bilang anak. I love you too, Dad. Sabi niyang niyakap na naman ito. Lalo kitang mamimiss. Talagang mapipilitan na akong umuwi sa atin. Tumawa ito. Good. Good. And now, she had realized that she was made the right decision. Nagulat ang kaibigan niyang si Dina nang sabihin niya ang nakapagkasunduan nila ng ama. Are you sure you're ready to go home to Manila? I have life to live, Dina, and I guess it's about time to face it. I'll miss you. Mamimiss din naman kita. Aniyang namuo ang mga luha sa sulok ng mga mata. Naging malapit talaga siya sa kaibigan dahil mula nang maniraan siya sa Amerika ay ito na ang kanyang kasama. At hindi siya nagdalawang isip na ibahagi rito ang lahat ng kanyang mga problema. Hindi rin nalingid sa kaalaman nito ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpasyang magtapos ng pag-aaral sa bansang iyon. Are you ready to meet him again, Ashley? Tanong pa nito sa kanya. It's not impossible na mag-cross ulit ang path namin. She signed. She gave herself a short time to think before giving her the answer. And finally, she was told her the safest answer she could give her. Bahala na. Sa ko naiisipin kung ano ang gagawin ko kung sakali mag-cross muli ang landas namin ni Toby. Ang totoo, hindi talaga niya alam kung ano ang gagawin niya kung sakali makaharap muli ang dating boyfriend. Naguluhan kasi siya dahil sa kabila ng mahabang panahon na palayo siya rito, tiyak pa rin niya sa sarili na sa kaibuturan pa rin nito ng kanyang puso. In fact, she really miss him. Mahigpit na niyakap ni Ashley si Dina na inihatid niya ito sa labas ng bahay ng kanyang tinitirhan. Pinagluto kasi niya ng kaibigan ng dinner dahil yun na ang huli nilang pagsasama sa Amerika. Bukas na ang alis niya pabalik sa Pilipinas. Thanks for everything, sabi niya. Pinilit, huwag maging emotional. Sana'y maisipan mo namang umuwi ng Philippines at dalawin ako. I will, Ashley. Mabilis nitong sabi, hindi na napigilan ng luha.
Naging mabuti kitang kaibigan and I'm sure I'll be missing you. Take care of yourself. Ikaw din, tugon niyang kumala sa pagkakayakap. And don't worry, tatawagan kitang madalas. Do it ha, dahil kung hindi, ako ang tatawag sa'yo. Nagtawanan sila kahit luhaan. Hinintay muna niyang mawala na sa kanyang paningin ang kotse nito bago pa niya ipinihit ang katawan upang bumalik sa bahay. Nang bigla siyang natigilan dahil may nahagip ang kanyang mga mata, isang lalaking nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Sumaal sa tibok ng kanyang dibdib kaya hindi agad niya nagawang ibalik muli ang paningin doon. Siya na naman? Toby? Humugot muna siya sa dibdib ng malalim na hininga saka muling lumingon. Subalit wala na roon ang lalaki. At naisip niya muli na naman niyang namamalikmata. Napailing siya at dali-dali na pumasok sa loob ng bahay. Sa loob ng mahabang panahon niyang paninirahan sa bansang iyon, hindi iyon ang unang pagkakataong parang namalikmata siya at nakita ang lalaking para ba ang dating boyfriend. Doong una nagtapos siya ng kolehiyo ay parang nakita niya ito sa audience at na maraming espesyal na okasyon nagdaan sa kanyang buhay na parang nakikita niya itong nakatanaw sa kanya na hindi kalayuan. Pabuntong hininga niya, sabi, bakit ba namimiss ko pa ang taksil na yun? Naisip ko pa kaya pinaglalaruan tuloy ako ng aking paningin. Nang umupo siya sa sofa, tuluyan nagpapuwang sa isipan niya ang lalaki. Naisip niyang kung may asawa na kaya ito ngayon o kung nakatuluyan nga ba niya si Amethyst. At ano kaya ang posibleng nangyari sa amin kung imbis na lumayo akong walang paalam sa kanya ay kinumpronta ko sila ng malanding babaeng iyon. Nakadamdam siya ng kirot sa puso dahil sa isiping iyon. Shit, bakit kasi naisip ko pang Toby, mayor na yun? Shit siya, shit talaga. Sila ng flirt na Amethyst na yan. Hell with them. Walang pasidlan ng katuwaan ng daddy ni Ashley nang makabalik na siya ng Pilipinas. Bilang ama, masayang masaya talaga ito dahil muli na siyang makapiling sa araw-araw. Kaya naman tinupad nito ang pangako na magdaraos ng welcome party para sa kanya. Kinabukasan ay naging abala ang lahat ng kanyang mga kasama sa bahay para sa okasyon. At nakita niya ang pagiging excited ng ama dahil sa gabing iyon ay ang i-announce nito na siya ang papalit nito bilang bagong presidente ng kanilang kumpanya. Naging masaya ang gabing iyon para sa kanilang mag-ama. Maraming dumalo at halos lahat ng dati niyang mga kaklase ay naroon. Maliban kay Amethyst ay pinagpapasalamat naman niya dahil sigurado siyang ito ang tatapos sa masaya niyang gabi. Kung sakali, Dad, papasok muna ako sa loob. Pamamaalam niya sa ama na makadama siya ng pagod at pag-aste sa mga bisita. I'm tired, maya-maya na ulit ako lalabas, I need some rest. Go on, Iha, ako nang bahala sa mga darating pang bisita. Sa library siya tumuloy imbis na sa kanyang kwarto. Pakiramdam kasi niya ay maiengganyo siya matulog kapag nakita niya ang kanyang nangaanyang kama. Binuksan niya ang ilaw doon at umupo. Siya sa swivel na nasa harap ng malalaking table na nakapwesto sa pinaka-middle ng malaking silid na iyon. Ewan kung bakit parang bigla siyang nakadama ng kalungkutan. Tila ba'y nanonood sa kanyang buong pagkatao ang kahugan ng silid na iyon na bagamat napakaraming libro, sa loob ay hindi naman nagagalaw. Tulad ng kanyang buhay na bagamat napakarami ng naging karanasan at malayo-layo na rin ang narating, subalit kulang pa rin. There was emptiness and void in her that no one could fill. Kasunod ng pagpapakawala ni Ashley ng buntong hininga ay may umaligaw-ngaw na pamilyar na tinig. Matapos bumukas ang dahon ng pintuan ng silid na iyon. Bakit kailangan mo mag-isa rito? Tanong nito sa kanya. May mga bisitang naghihintay sa iyo sa labas. Nanlaki ang mga mata niyang nang makilala ang lalaking papalapit sa kanyang kinaupuan. Hindi niya magawang kumilos habang titig na titig dito. Toby? Anas niyang matitigan ang mga mata nito na para bang naniningas sa galit.
Napalunok siya, subalit hindi dahil sa nakita niyang galit sa mga mata nito, kundi dahil sa paghanga bungad sa higit nitong kaanyuan, pagiging gwapo. Bagay na bagay dito ang suot na Amerikana dahil nag-matured na ito, naging desente at kagalang-galang tignan. Nasalat niya ang tunay na damdamin para sa lalaki. Totoong sa kabila ng mahabang panahong pagkakalayo nila, ay nanatili pa rin palang mahalaga ito sa kanyang buhay. Ang emptiness na kinaninala ay umaalipin sa kanya ay biglang napawi nang muli itong nakita. And she hated to admit that she was still longing for him. Toby, nulas mula sa kanyang mga labi. Salamat naman pala at kilala mo pa rin ako, sabi nito. Nadama niya ang tilang galit ng tinig nito. Napakunot noo siya. Naisip niya na bakit parang ito pa ang may galit sa kanya ngayong ito ang may kasalanan kaya sila nagkalayo. At nagagalit siya sa sarili kung bakit hindi niya nagawang sumbatan ito ngayong magkaharap na sila. Bakit ka narito? Tanong ni Ashley. Ito naman ang kumunot ang noo habang nakatitig sa kanya. Hindi siguro binanggit ng daddy mo na nanatili kami magkaibigan. Pagkuway, sabi nito. Well, good enough. Mas mabuti ngang sigurong hindi iyon sinabi ni Mr. De La Fuente dahil baka kapag nalaman mo hilingin mong tigilin na niya ang pakikipagkaibigan sa akin. Because Ashley felt so tired physically and emotionally. Binaliwala na lamang niya ang sinabi nito. Nagulat rin siya sa biglang nilang nitong paghaharap sa oras na iyon at hindi talaga niya napaghandaan ang pagkakatuklas ng tunay na damdamin niyang paukol dito. Tumayo siya para iwan ito, ngunit bago pa niya nakahakbang ay mahigpit na siya nitong nahawakan sa braso at pinigilan. Ipinihit nito ang kanyang katawan paharap dito. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ko pa naibibigay ang regalo ko, sabi ni Toby. Bago pa nakapagtanong si Ashley ay kinabig na siya nito palapit sa katawan nito at hinalikan siya sa mga labi. Kakaiba ang halik nito ngayon. Marahas, halos dumugo ang kanyang mga labi. Subalit ang nakapagtataka ay nangayumpit pa ang mga braso niya sa leeg nito. Then she realized that she was home in Toby's arms. Ibig tumutol ng isip niya nang maramdamang tumitigil ang binata sa paghalik sa kanya. Ilang sandali na natili siyang nakapikit at hinihintay na muling lumapat ang mga labi sa mga labi niya. At totoong nakadama siya ng paghihinayang nang hindi na nangyari ang kanyang inaasam. Nagmulat siya ng mga mata at nalito siya kung ano ba ang nakikita niyang ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Napalunok siya at nahihiyang napabiti mula sa pagkakayakap dito. Please tell Dad I'm tired. Halos hindi lumabas sa bibig na sabi niya. Tumungo siya sa ramdam niyang napupula ang kanyang mukha. Papanhik na ako sa aking room. Iniakbang niya ang mga paa palabas sa silid na iyon. Subalit, nang nasa may pintuan na siya ay muling nagsalita si Toby. Napatigil siya at nakinig. We have a lot of things to talk about, Ashley, but I guess you need to rest. Ipinihit niya ang katawan at humarap dito. There's another time, Toby. Huwag kang mag-alala dahil haharapin kita. Huwag lang ngayon. Tumango ito. Yes, we have a lifetime to talk. Sleep tight. Agad siyang umalis. Ngunit habang paakyat siya sa hagdan ay naiisip tungkol sa sinabi ng lalaki. Nagkapuwang talaga sa utak niya kung anong ibig nitong sabihin. Mayroon daw kaming habang buhay para mag-usap? Tanong ni Ashley sa sarili. Pagkatapos siya magpakawala ng buntong hininga, ay ipinilig niya ang sariling ulo. Ano nga bang nangyayari sa kanya? Bakit nang muli niya nakaharap ang lalaki ay biglang naglaho ang galit at sama ng loob na nakatulak sa kanya noon para lumayo? Bakit nananatiling mahalaga para sa kanya si Toby? Sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon pa rin ang heartwarming sa feeling na inuukol niya para dito. Hindi iyon napawi ng matagal na panahon at kahit sa isipin niya ay naguhumiyaw ang katotohanan ng pinagtaksilan siya neto. Mali ito.
Maling-mali, sabi ni Ashley. Sa sarili ng pihitin ng doorknob ng pintuan ng kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa loob ay agad niya isinara ang dahon ng pinto at hinilak iyon. Pagkuway, dumapat siya sa ibabaw ng kanyang kama at nag-isip. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. Bigla ay ibig niyang pagsirihang bumalik pa siya sa Pilipinas. Paano natuklasan niya, siya pa rin ang dating Ashley de la Fuente na nagmamahal sa isang Toby Mayer. Ang taksil, ang manloloko, yung ex-boyfriend, talagang hindi pa rin niya maitatanggi na walang nagbago sa damdamin niya. Ano pa bang halaga na nararamdaman ko paukol kay Toby? Sabi niya sa sarili. Ang hirap dahil hindi ko alam kung ano ang tunay niyang nadadamdamin para sa akin. Ashley sighed. Ikinagulat ni Ashley ang sinabi ng kanyang ama. Magbabakasyon daw ito sa ibang bansa? Saan kayo pupunta, Daddy? 1 linggo pa lang noon mula nang bumalik siya sa Pilipinas at hindi pa siya nito na-orient sa opisina. Naisip ko kailangan ko namang mag-relax, sagot sa kanya to have a grand vacation. I'm asking you, kung saan ka pupunta, Dad? Hindi naman kita pipigilan dahil alam ko naman kailangan mo yan. Naisip kong mag-around the world tour, Iha. Napag-usapan kasi namin ng kaibigan ko si Rafael ang bagay na iyon. And since boring na rin siya sa kanyang buhay mula nung mabiyudo, he invited me to join him. Dad, mukhang matatagalan ka bago bumalik. Anyang nakadama ng kaba, naisip niyang malaki ang responsibilidad na naiwan nito sa kanya. 6 months siguro kung mawawala o baka higit pa. Naibulalas niya habang umiiling-iling. Parang napuno ang kanyang dibdib ng sandaling iyon. Ang tagal naman nun, Daddy. Napaka-ikli nun, anak, kumpara sa pagkawala mo. Napalunok siya, tumungo. Ashley, anak, sabi pa ng kanyang ama, tiwala ako sa kakayanan mo at alam kong hindi mo mapababayaan ang ating kumpanya. Tumunghay siya at nakangiting tumingin dito. Bagamat gusto niyang tutulan nito ay hindi naman niya magawa. Alam kasi niyang kailangan ng kanyang ama ang magbakasyon grande dahil pagod na ito sa pamamahala ng kanilang negosyo. Kailan ang alis mo, Dad? The day after tomorrow, Iha. Anitong kumislap ang mga mata. Natuwa ito sa kanyang pagpayag. Nagulat naman siya sa narinig. Why are you on rush? Ni hindi mo pa nga ako na-orient sa opisina, Daddy. Matagal mo na bang plano ito at hinintay mo lamang akong bumalik? Naging mailap ang mga mata ng kanyang ama. May ine-assign na akong mapapakatiwala ang taong aalalay sa'yo sa magpapalakad ng ating negosyo. Sabi neto, he's a great man. Nangunot ang kanyang noo dahil sa narinig. Sino ang great man na tinutukoy nito? At ganoon na lamang ang pagtitiwala ng kanyang ama. Hindi ka ba sang-ayon sa sinasabi ko, anak? Kailangan ko bang i-postpone ang vacation tour ko? No, Dad, mabilis niyang sabi. You deserve the vacation. Naisip ko lang kung sino ang taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Hindi ito umimik. Ikinibit lang ang mga kabalikat. Dad, I'm worried sabi pa ni Ashley na bumalatay sa magandang mukha ang pangamba. Baka hindi ko mapanggampanan ng maayos ang pagpapatakbo ng kumpanya without you around. Kinabig siya ni Tirso at masuyong niyakap. Hinalikan siya sa buhok na magiliw. Daddy, Ashley, malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. I really believe that you will be able to handle everything about our business. Maipapangako mo ba sa aking hindi ako mabibigo sa aking inaasahan sa'yo? Tumango siya. Yes, Daddy, gagawin ko ang lahat ng aking magagawa para sa'yo. Good girl. Anitong binitawan siya. That's my baby. Dad, I'm no longer a baby. Sabi niya, ayoko nang maririnig pa mula sa bibig mo ang bagay na iyan. Don't treat me like a one. Tumawa ito ng mahina. Oo nga pala, ang sabing hinagod siya ng tingin. You're now a really lady. Sorry anak. Naglalambing lamang ako at namimiss kong mag-alaga na ang baby ko. Napalunok siya nang naramdaman niyang parang may
ipahulugan ang kanyang ama. You're old enough, Ashley. Kailangan mo na siguro ng partner in life. Matutuwa ako kung mabibigyan mo na rin ako ng apo. Payak siyang tumawa. Wala pa po sa plano ko ang bagay na yan, Daddy. Bata pa ako para mag-isip ng mag-aasawa. O kung meron man, problema ko kung sinong pakakasalan ko. Bakit nga pala wala ka pa rin nagiging boyfriend, anak? Mahal mo pa rin ba si Toby? Napaawang ang kanyang mga labi dahil sa tanong na iyon ng kanyang ama. Nagulat si Ashley nang maaramnan nila ng ama ni Toby sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi talaga niya inaasahan ang presensya nito ng umagang iyon. Ganito ba siya ka-close kay Daddy? Kaya naghahatid dito? Nangunot ang kanyang noo nang marinig ang pagbibilin sa kanya ng daddy niya sa binata. Take care of my daughter, Toby. Alam mong kahit malaki na siya, she's still my baby. Bakit parang batang munti akong hinaanabilihan ni daddy sa taksil na to? Nakita niya, tinapunan siya ng tingin ni Toby, kaya inis siyang nagsalita. Daddy, hindi mo na ako kailangang ihabilin sa lalaking yan. I'm old enough. And besides, nasa sarili akong bansa. Kung noon ngang nasa Amerika ako'y nagawa kong alagaan ng sarili ko. Dito pa ba? Ang hindi. Nadama ng kanyang ama ang paghihimaksik ng kanyang kalooban. Anak, kapakanan mo lang ang inaalala ko. Hindi mo kailangang magalit o magdamamdam sa akin. Huwag mong pag-isipan si Daddy sa kanyang pag-alis, Ashley, sabi ni Toby sa kanya. At kung paano siyang nagulat nang makita ito sa lugar na iyon. Double ang nararamdaman niya nang marinig ang pagtawag nito sa kanyang ama. Daddy? Mapaklang tumawa si Ashley. Tinitingnan niya ang binata. Umiiling-iling siya pagkuway inukulan niya ang nagtatanong na tingin ng kanyang daddy. Saved by the belt on Terso parts. Narinig kasi nito ang pagtawag sa mga pasaherong sasakay sa flight na aalis. That's my plane. Ang sabing nilingon ang kaibigan nasa loob ng departure area. He's calling me. Daddy? Ani na paluha. Humarap ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Bye Ashley, I'll be missing you. Toby's will take care of you. Dad, sabi niya na pabitiw sa pagkakayakap nito. Ayaw kasi niya ipaubaya ang kanyang buhay sa lalaking ito. Hindi niya kailangan. Huwag matigas ang ulo mo. Trust Toby. Tell him everything you need at siya ang bahala sa'yo. I will call you from time to time. I love you, bye. Toby is Ashley. Nakangiting tumango ang binata. Pinaalis niya ang mga luha, ngunit tila bukal iyon hindi natutuyuan, kaya tigib ang luha ang kanyang mga mata habang tinatanaw ang paglalakad ng ama, hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Nang mapatingin siya sa katabing lalaki, nakita niyang mataman itong nakatitig sa kanya. Inihatid na kita sa bahay niyo, sabi nito sa kanya. Naghihintay sa akin si Mang Lito, tugon niyang tumungo. Pagkuway ng lukaran na to at mabilis na hinakbang ang mga paa paalis sa lugar na iyon. Ang buong akala niya ay hindi siya neto susundan kaya nagulat siya nang makaagapay sa kanya. Pinauwi ko na ang driver mo kaya ako ang maghahatid sa'yo, sabi nito sa kanya. Nakataas ang isang kilay na tinitigan niya ito. Sino may sabi sa'yong pauwiin mo si Mang Lito? Parang pinangihimasukan mo na ang buhay ko ah. Let's go, sabi nitong hinawakan siya sa kamay at inigaya niya papunta sa parking lot ng airport. Huwag ka na magsalita pa sa akin, ka ibinili ni daddy mo, kaya kailangan kitang bantayan. Naiinis siya. Ibig niya magwala, magprotesta, subalit hindi naman niya magawa dahil maraming tao sa lugar. Ayaw niya mag-askandalo at makagawa ng nakakahiyang eksena. Pambihira na umuusal ni Ashley nang makita niyang paakyat sa hagdan ng kanilang bahay si Toby. Anong ginagawa ng lalaking itong dito sa ganitong oras? Namewang siya. Why are you here this early? May katarayan niyang tanong. I thought you were still sleeping. Gigisingin sana kita. Talaga? Ang galing.
Salamat naman pala at gising ka na, sabi nito. Tingin ko'y seryoso kang harapin ang obligasyong iniwanan sa'yo ng daddy. Nakabihis ka na agad and ready to go. Good. Ang kapal mo. Aniya, nilampasan ito at pinagpatuloy niya ang pagbababa sa hagdan. Daddy, kapal talaga ng mukha ng tumawag na daddy sa father ko. Umaga pa ito sa paglalakad niya patungo sa dining area. Hindi ito umiimik, kaya nananamik lamang siya, ayaw niyang masira ang buong araw niya. Mabilis nitong hinila ang isang upo ang nasa harap ng dining table na balak sana niyang hilain para sa sarili. Tumingin siya rito, ngumiti naman ito sa kanya. Do I look kontrabida sa buhay mo? Thanks, iyon ang kanya itinutugon saka umupo sa upuan. Umupo ito sa isang upuang nasa harap niya. May ngiti pa rin sa labing nakatingin sa kanya. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan, Toby. Kung sasabayan mo ako ng pagkain, kumain ka na. At please lang, huwag mo akong panoorin. Okay. Tugon nitong hinarapan sariling pagkain. Wala silang ihimikan. Subalit, lihim na sinusulyapan ni Ashley ang binata habang kumakain. Ang totoo'y may nakasalat siyang tuwa sa kabaituran ng kanyang puso. At sa pagkakataong iyon, nang matapos siya sa pagkain ay agad siyang tumayo. Ngunit hindi niya nagawang ihakbang ang mga paa nang muli itong nagpapaalala sa kanya. Sabay tayong pupunta ng opisina. What? I beg your pardon? Hindi ba nasabi sa iyo ni daddy na ako ang iniatasan niyang magbigay sa iyo ng orientation? Yanig ang kanyang pagkatao dahil sa narinig. Bakit parang nabigla ka? Yes, Ashley de la Fuente, I'm the one who will orient you. I can't believe this, bulalas niya. You need to believe this, Ashley, dahil may tiwala sa akin ng daddy mo. Ano kaya ang pinapakain mo kay daddy at nagtiwala siya sa'yo ng ganyan? My God, nakakatakot at posibleng mangyari. Initian lamang siya nito. Humigop ito ng kape. Pagkuway tumayo na at sumunod sa kanya. Sa kotse ko ikaw sasakay, ang sabi ng nakaagapay. Excuse me, I have my own car. Ang sabi ko sa kotse ko ikaw sasakay, ulit nito. Gusto niyang tumutol ngunit nang matitigan siya nito sa mga mata ay parang napipipi siya. At hindi na siya nagmamatigas pa sa gusto nitong mangyari. Diyos ko, bakit ba patuloy pa rin ako nagpapasuko sa lalaking ito? Hindi nakaligtas sa mga mata ni Toby ang pangambang bumabalatay sa magandang mukha ni Ashley. Don't worry, the people will surely love you. Sabi rito sa kanya habang nasa elevator sila. Parang gusto kong paniwalaan kung ang nasa isip ko. Sabi niya sinimangutan ito. Kanina mo pa nahuhulaan ang mga bagay na sa puso't isip ko. Dahil iyon ang nararamdaman ko. Sabi nitong tuwid na tumingin sa kanyang mga mata. Iyon ang nasa puso't isip ko. Napatungo si Ashley. Sumasayl ang tibok ng kanyang puso, subalit sinikap niyang maging kalmante. Ayaw niya ipahalata sa lalaki kung ano man ang kanyang nararamdaman ng sandaling iyon. Sinalubong siya ng mainit at mapatanggap ng mga empleyado. At bunga niyon ay nawala ang kanyang namahay sa kanyang dibdib. Naging maayos ang pagharap niya sa mga ito at naramdaman niya magiging masaya at kontento siya sa haraping bagong mundo. Kapiling ang bagong obligasyong nakaatang ngayon sa kanyang mga balikat. 11:45 nang pumasok sa private office si Ashley, si Toby at inaaya siya nitong mag-lunch. Hindi naman niya hiniya ang binata. Sa isang first class restaurant siya dinala nito. Ang totoo'y masayang-masaya siya dahil kasama ang dating kasintahan. Ngunit hindi siya pinakikita rito ang damdaming iyon. Kung may pagkakataong lihim niya itong pinapakatitigan. Hindi ko maitatanggi sa aking sarili na mahal pa rin kita hanggang ngayon, Toby. Kumakain na sila ng isang lalaki ang lumapit sa kanila. Alex? Masayang bati ni Toby dito. Sinong kasama mo, pare? Hindi ito sumagot, ngunit nakangiting tumingin sa kanya. Siya ba? Napakunot noo siya nang marinig ang tanong na iyon. Nagtatanong ang kanyang mga mata nang tumingin kay Toby. Subalit,
Umiwas ang mga mata nito at kaswal siyang ipinakilala sa lalaki. Sino nga palang kasama mo, Alex? Mrs. ko, nasa office pa, may usapan kami dito magla-lunch at celebrating our wedding anniversary. By the way, tuloy na pala ang kasal mo next month. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang sandaling pagkalito ni Toby, na tumingin pa sa kanya na para bang sinisiguro kung naririnig niya ang sinabi ng kaibigan nito. Hindi naman siya nagkunwaring hindi iyon narinig. Tinitigan pa nga niya ito upang makitang naghihintay siya ng sagot. I'm very much hoping, tugon nitong nananatiling nakatitig sa kanya. Tuloy na talaga ito kung walang magiging problema. Pakiramdam ni Ashley ay sasabog ang kanyang ulo dahil sa naririnig na iyon. Iyon na nga siguro ang pinakamasamang balitang narinig niya. Nararamdaman niyang namuo ang mga luha sa sulok ng kanyang mga mata, kaya kumikirap siya ng kumurap upang mapigilan iyon. Here she is, ani ni Alex na patingin sa may entrance na restaurant. Excuse me, nariyan na si Mrs. Lihim siyang nagpasalamat dahil bunga niya iyon ay nawala sa kanya ang atensyon ng dalawang lalaki. So, ani ni Toby nang wala ng kaibigan, muli kasi itong tumitig sa kanya. Pasensya ka na at naantalang pagkain mo. It's okay, tugon niya. Pinilit ngumiti subalit nakarinig siya ng sigaw ng isang sulok ng kanyang utak. No, you're not okay, Ashley de la Fuente. You're hurting dahil nabatid mo ikakasal na si Toby soon. Sisimulan na sana niyang kumain ngunit napigilan iyon ng tanong ng lalaki sa kanya. Hindi mo ba ako babatiin sa nalalapit kong kasal? Napalunok siya. Congrats. Thanks. Casual naman itong tugon. Umismid siya. Ang tanong na naisip niya ay nilalangkap niya ang peking panunuya sa tinig. At sino naman ang napakamalas na babae? Malamlam mo rin, one of these days. Formal nitong tugon sa kanya. Ngunit dahil titig na titig siya rito ay nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Bagay na lalo makapagpatid sa kanya ng kirot sa puso. My God, Toby, bakit magpapakasal ka sa ibang babae? Paano ako? Tumungo siya at itinuon ang buong atensyon sa kinakain. Pinilit niyang iwaksi ang isipin tungkol sa nalalapit na kasal ng dating boyfriend na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Dahil kung hindi niya gagawin ang bagay na iyon, tiyak niyang tutuluyan siyang luluha. At kapag nangyari iyon, totoong kahiya-hiya kay Toby. Mababatid nito ang katotohanan sa kabila ng mahabang panahon nilang pagkakalayo ay nananatiling umiibig pa rin siya. Si Amethyst kaya ang kanyang pakakasalan? Ibinuhos ni Ashley ang buong panahon sa trabaho dahil masaya siya sa ginagawang iyon. Gamay na gamay niya ang kumpanya at marahil ay inspirado siya dahil sa araw at gabi niyang nakakasama si Toby. Ayon din kasi sa bilin ng kanyang daddy ay kanilang mansyon, pansamantalang nakatira ang binatang patuloy pa rin niyang inlihim na iniibig. It is okay with you kung hindi kita masasama sa office ngayon? Isang umaga ay tanong ni Toby sa kanya habang kumakain sila ng breakfast. No problem, Toby, kaswal niyang tugon. Hindi niya ito tinignan at anuman, kaya ang rason ay my guardian devil. Pupunta kasi ako ngayon sa printing press para asikasuhin ang mga wedding invitations. Ibig niyang umiyak dahil sa narinig na iyon. Ngunit naisip niya wala siyang karapatang umiyak. Hindi pa man sila nagkakaroon ng formal breakup ng binata noon, subalit understood na wala nang anumang nag-uugnayan sa kanila dahil napakahabang panahon na silang nagkahiwalay. Paano ba kita pipigilan, Toby? Paano ko ba sasabihin sa iyong labis na labis ako nasasaktan sa tuluyan mong pagkawala sa akin? Dahil tungong-tungo siya at nakatuon ng buong atensyon sa kinakain, hindi niya na napansing titig na titig sa kanya ang lalaki. Wari ba'y pinag-aaralan nito ang bawat kilos niya. Nalingid rin sa kanya ang paminsan-minsan nitong pangingiti habang nanginginig ang mga mata. I'm finished, sabi ni Toby. Bigla siyang napatunghay, hindi niya namalayang natakatapos na ito sa pagkain. Toby,
I'll go ahead, sabi nitong walang kangiti-ngiti. Magkita na lang tayo dito maya-maya. Susunduin kita sa office. Bye. Bahala ka. Bye. Walang lakas niyang sabi. Nang wala na ito, ay saka pa lamang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Masakit talaga para sa kanyang kaalaman na pakakasalito sa ibang babae. Lalo pa nga't nakikita niyang abala ito at ganado sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay tungkol doon. And if not for her foolish pride, sasabihin talaga niya sa binata na huwag itong magpakasal sa iba. Ngunit, mas naiinaasam pa niya mamatay kaysa mangyari iyon. Nang hapong iyon, hinintay niyang dumating ito sa opisina. Subalit, hindi naman nangyari at hindi niya naiwasang hindi mag-alala dito dahil nangako ito sa kanyang susunduin siya. Kahit anong gawin niya, pagbabaliwala dito ay paulit-ulit pa rin namang umuukil sa kanyang utak. At naragdagan ang emosyon na iyon nang hindi rin niya nakita ang lalaki sa kanilang bahay nang siya'y makauwi. Ayaw sana niya ngunit nag-uusisa rin siya sa mga kasambahay kung nagpaalam ito o nag-iwan man lang ng mensahe kung saan pumunta kahit sa telepono man lang. Na naisip niyang isang malaking kamalian dahil lalo niyang nag-aalala paano'y wala ring alam ang mga ito. Saan kaya siya pumunta? Ang katanungan iyon ni Ashley ay nagkaroon lamang ng kasagutan bago siya matulog. Tumawag sa kanya si Toby at ipinaalam nitong marami pa pala itong dapat asikasuhin. 4 o 5 araw daw itong mawawala upang bigyan ng atensyon ang nalalapit na okasyong pinaghahandaan nito. Parang dinudurog ang kanyang puso. Magdamag talaga siyang umiyak ng umiyak dahil sa bagay na iyon. Ngayon pa lang ay dapat ko nang pag-aralang limutin kang muli, Toby, dahil hindi ko na talaga magiging akin kailan pa man. Maagang dumating sa opisina si Toby ng hapong iyon. Gustong gusto talaga itong yakapin ng mahigpit upang maibsan o mabawasan man lang ang pananabik ng kanyang nararamdaman. But it's not use, sigaw ng kanyang utak. Lalo ka lamang masasaktan kung gagawin mo iyon, Ashley. Mas mabubuting kalimutan mo na lamang ang anumang iyong nararamdaman. Hindi niya naiintindihan ang lalaki nang ayain siya nitong umalis. May mahalagang bagay daw silang pupuntahan. Hindi na niya nagawang itanong kung may kaugnayan iyon sa business dahil lang naisip niya ilang araw niya itong hindi nakita kaya okay lang kung pagbigyan niya. Isa pa, he was in a cheerful mood at hindi niya gustong masira iyon. At para pa man din siyang sira na gustong isiping okay lang sila, just like in old times. Oo, maigi-illusion lamang siyang they were back to the old days. Habang lulan siya ng kotse nito, marami itong tanong tungkol sa nangyari sa buhay niya at sa kanyang trabaho sa opisina. Sa loob ng ilang araw na wala ito, sinagot naman niya ito in a nice way. At talaga naman nagtataka siya sa sarili kung bakit parang ayaw na ayaw niya itong bigyan ng masama sa loob ng sandaling iyon. At pakunot noo si Ashley nang hihinto nito ang kotse sa tapat ng isang atelier ng isang sikat na courtier. Gusto sana niya itong tanungin kung ano ang gagawin nila doon. Subalit pinigilan niya ang sarili. Pilit pa rin niyang kumilos ng maayos kahit naglaro sa utak niyang ipapakita nito ang wedding gown na ipinatahi para sa babaeng pakakasalan nito. Although it was so too hurt for her. Nananadya ka ba, Toby? Talaga bang gusto mo kong saktan? Iginaya niya siya nito papasok doon para lamang siyang robot na sunod-sunuran sa ibig nitong mangyari. At dahil ibig niya ikubli ang sakit na nararamdaman sa sariling dibdib, nakangiti lang siya na ipaupuin nito sa couch. Kakausapin lang daw nito ang baklang may-ari. Pagkuway, ipinalabas sa courtier sa assistant ang isang manikin na nakasuot ng napakagandang wedding gown. Nanlaki ang kanyang mga mata sa paghanga. It was an ivory duchess satin gown na may mga adorning rhinestone, carrier beads at Swarovski crystal.
This is where surely fit your lovely bride. Buong pagmamalaking sabi ng bakla. What do you think? Tumingin sa kanya si Toby nang ngiting-ngiti. Ashley, palagay mo ba yung babagay ito sa babaeng aking pakakasalan? Dahil sa tanong na iyon ng lalaki ay naranasan na niyang pinakamasakit na yatang kirot sa puso na pwede niyang maramdaman in her entire life. Hindi na niya napigilan ang magulgol ng iyak na ikinabigla nito at ng bakla. At bago pa muling nakaumuha ang lalaki ay nagawa na niya tumakbo palabas sa shop. Gustong gusto niya magwala at sumigaw ng malakas, ngunit nagtimpi pa rin siya. Eksaktong may tumigil na taxi sa harap ng arterier at bumaba roon ng isang couple, kaya doon siya sumakay at nagpahatid pa uwi sa kanilang mansyon. Subalit, nang tinatahak na ng kinalulunang sasakyan ng daan pa uwi sa kanila ay nagbago ang kanyang isip. Imbis na magpahatid siya sa bahay ay nagtanong na lamang siya sa driver kung may alam nitong lugar na pwede niyang itigilan. Anong lugar, miss? Magandang restaurant ba o isang hotel? Umiling siya, park ho, o kahit tabing dagat, yung ganung lugar na sa palagay ninyong pwede ako magkaroon ng peace of mind. Tinitigan siya nito sa overhead mirror ng taxi. Mukhang may malaki kang problema. Siguro'y pwede kang magtigil sa Manila Bay. Baka nga malibang karoon habang pinanonood ang sunset. Gusto mo ba doon? Naisip ni Ashley. Mula sa pagkabata ay narinig na niya ang lugar na iyon. Subalit ni minsan ay hindi pa niya napupuntahan. Palibhasa kasi lumaki ring mayaman ang kanyang mga magulang. Kaya ni Silip ay hindi nagawang alamin kung ano nga bang makikita sa lugar na iyon. Kaya nagpasya siyang sumang-ayon sa suwesyon na iyon ng taxi driver. Sige ho, doon niyo ako dalhin. Hindi akalain ni Ashley na sa lugar na iyon ay magkakaroon nga siya ng peace of mind. Napakatahimik kasi doon, para bang nagagamot niya ang mga sugat na nararamdaman niya. Pati ang kaluluwa ng sino mang magtigil doon. Habang tinatanaw niya ang dulo ng malawak na karagatan, tila ba'y sinasama ng papalubog na araw sa unti-unti nitong pagkawala ang bagay na nagpapasakit sa kanyang damdamin ng sandaling iyon. Kaya naman, hindi niya pinagsisihan kung nagpapahatid man siya sa lugar na iyon at iginugol ang mahabang rin niyang oras sa magtigil doon. Bakit ba kailangan ko masaktan? Tanong niya sa sarili. Gayong sapat na ang mahabang taon kung pagtitiis sa malayong bansa para matahimik ang buhay ko. Hindi na ako dapat nagkakaganito eh. Ngunit bakit patuloy ko pa rin nararanasan ng sakit? Napailing siya. Nagpakawalan ng buntong hininga. Napakagaga mo, Ashley de la Fuente. Sumbat pa niya sa sarili. Tahimik na nga ang buhay mo ay ginulo mo pa. Tapos ngayon ay iiyak-iyak ka. Magpakatatag ka. Tumungo siya at mariing ipinikit ang mga mata. Kailangan mo umuwi ngayon. Naririnig pa niyang sabi ng kanyang sariling utak. Ayusin mo ang iyong sarili at sikapi ipakitang kahit kanino na hindi kang ibubuwil ng isang tulad lamang ni Toby. Talaga, hindi. Sigaw ng kanyang sariling utak. Dahil sa ayaw at sa gusto ko, kailangan kong kalimutan ng lalaking pag-aari na ng iba. Ashley bitten her lower lip. Tumaas ang kilay ni Ashley nang lapitan siya ni Amethyst ng hapong iyon. Ngunit nang malapit na ito ay hindi naman siya nagpakita ng magaspang na ugali. Hi! Tugon niya nang batiin siya. Hindi siya ngumiti ngunit pinilit naman niyang maging maaliwalas ang mukha nang humarap dito. Hindi ka ba niya susundiin ngayon? Kaswal nitong tanong. Umiling siya. May sakit si Toby eh. Sanay na ang kanyang mga kaklase na si Toby ang sumusundo sa kanya every Friday. Ganun ba? Anitong tumango at napansin na niya ang kakaiba nitong pangngiti-ngiti. Ngunit hindi na lamang niya binigyang pansin. I'll go ahead, Ashley. Magpapaalam nito sa kanya. Ang bait yata ngayon ng gagang to ah.
she whispered. Sinundan niya ito ng tingin habang patungo sa parking lot na kinahihimpilan ng kotse nito at himalang wala siyang kasamang lalaki ngayon. Nang sandaling iyon ay hinihintay niya ang kanilang driver na si Mang Lito. Alam kasi nito na may sakit si Toby kaya susunduin siya nito. Hindi naman nagtagal ay dumating ang matandang lalaki. Agad siyang sumakay sa Ford Expedition na isa sa dalawang kotse ng kanyang ama. Mang Lito, ihatid mo ko sa condo unit ni Toby. Gusto ko siyang dalawin muna. Hintayin niyo na ako sa parking lot dahil saglit lang naman ako doon. Wala hong problema, senyorita. Nakangiting tugon ng matandang lalaki. Ang totoo'y nasisiyahan niya dito sa pagbabago ng kanyang ugali. Mula kasi na magkaroon sila ng relasyon ni Toby ay naging maayos na ang kanyang pakikitungo dito. Marami kasi siyang natutuhanan sa binata. Mabuti kasi itong tao at tinuturuan talaga siya kung paano magpakumbaba, kung paano maging pasensyoso at kung paano makipagkapwa-tao. Masayang pumasok sa condominium building ni Ashley, kung saan ay isa sa mga unit niyon ay inuupahan ni Toby. Sabik na siyang makita ang kasintahan. Ibig na niyang malaman ang kalagayan nito. Kaya nga halos napatakbo siya na makitang papasara na ang pintuan ng elevator. Kumusta na kaya si Toby? Sa isip-isip pa niya. Kawawa naman siya. Sana magaling na siya. Nang bumukas ang elevator sa 12th floor ay mabilis niya inihakbang ang mga paa palabas roon. Tinungo niya ang direksyon ng unit ng binata. A lovely smile formed in her lips nang maalala ang pagtawag nito sa kanya at naglambing na dalawin naman niya. Kaya nga, narito siya ngayon para naman kahit konting oras ay masamahan niya ito. Pipihitin na sana niya ang doorknob ng pintuan nang pansining nakaawang iyon. Hinihintay na talaga niya ako? Sabi niya sa sarili na mahinang bumakikik. Iniwan na talagang bukas ang door para tuloy-tuloy na ako. Marahan niya itinulak ang dahon ng pinto upang gulatin sana ito. Ngunit siya pala ang magugulat sa nakikita ng kanyang mga mata. Agad na napaiwi ang magandang ngiti sa kanyang mga lapi at mabilis na mahay sa makakabila niyang pisngi ang mga luha. Nanginginig ang kanyang kalamnan at tila nanlambot ang mga tuhod. Kitang-kita kasi niyang nakakandong kay Toby si Amethyst habang nakaupo ito sa sofa. Nahahalikan ng dalawa na talagang walang pakialam sa mundo. My God! Bakit Toby? Why? Kung paanong hindi namalayan ng mga ito na nabuksan niya ang dahon ng pinto. Hindi rin na lamang na isara niya iyon. Hilam na luha ang kanyang mga mata na nagtatatakbo patungo sa elevator. Shit Toby, damn you, Amethyst. Napasukan si Ashley ng kanyang daddy na nakadapa sa kama niya at umiiyak mula pa kanina nang dumating siya. Ay hindi na siya lumabas ng kwarto at hindi naman nalihim sa kanyang ama ang kalagayan dahil tiyak niyang sinabi ng kay Mang Lito ang kanyang nagdadalamhati. Sabihin mo sa akin ang dahilan ng pag-iyak mo, Ashley, anang mabait niyang ama. Habang hinahagod siya sa likod. I'm your father and I'm willing to help you. Leave me alone, Daddy. Sabi naman niyang hindi ito tinitigan. Gusto talaga niyang mapag-isa, ngunit hindi naman gusto ng kanyang ama na mag-isa siya sa ganoong kalagayan. Mahal talaga siya nito at hindi nito kayang baliwalain ang nangyayari sa kanya. Si Toby ba? Ang sabi sa akin ni Mang Lito ay pumunta raw kayo sa condo unit nito. Ngunit umiiyak ka na nga raw nang bumaba at nagpahatid na pauwi. Bakit anak? Tumayo siya at yumakap sa ama. Sa dibdib nito, siya tuluyang umiyak. Hinagod naman nito ang kanyang likod at hinayaan muna siya ng ganoong kalagayan upang maluwag ang kalooban niya. I hate him, Daddy, sabi ni Ashley nang hinihimasmasan. Nakayakap pa rin siya sa ama. I don't want to see her face again. Care to tell me the reason why, Iha?
Ang sakit, Daddy. Iyon ang kanya itinugon. Mula na ipinanganak siya nito, ang ikalawang pagkakataong nakaramdam siya ng ganoong kasakit. Una ay noong mamatay ang kanyang ina at ngayon hindi niya inaasahang ganito muli ang mararanasan niya. Why is it so painful? Ano bang ginawa sa iyo ni Toby? Hindi siya nakaimik. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa ama. Kaya napahagulgol na naman siya nang maglaro sa kanyang utak ang nasaksihan na eksena. Warimay di ay nakatatak na iyon sa utak niya. I hate him, impit pang sabi ni Ashley. Daddy, I hate him. Manluloko siya. He hurt me so much. Being in love is like a lying in a bed of roses. But always remember, even the most beautiful rose in the world has thorns. Pumasok sa utak niya ang sinabing iyon ng kanyang daddy at naunawaan naman niya iyon. Masakit subalit naisip niya. Dapat niya iyon tandaan. Umibig siya ngayon at maaaring iibig pa ulit pagdating ng panahon. Kung nasaktan siya ngayon, hindi imposibleng masaktan siya muli. At minsan pa, iisipin niya ang sinabing iyon ng kanyang ama upang matanggap ang lahat sa kabila ng sakit na daranasan pa ng kanyang puso sa hinaharap. Daddy, ipaayos mo ang mga papers ko, pahayag ni Ashley. Nasa tinig niyang pagiging desidido. Gusto ko nang lumayo. What? Gulat na sabi ng kanyang ama. I want to get out of her before the end of the week. Pero, next week na ang graduation mo, di ba? Dad, matutuloy din naman yun kahit wala ako. Please, Daddy, gusto ko nang lumayo. Sa Amerika na ako magka-college, tulad ng una nating plano. Bakit bigla namang nagbago ang isip mo? Ano ba talagang ginawa sa'yo ni Toby at nagkakaganyan ka? Tumigas ang kanyang mukha nang marinig ang pangalan ng lalaki. Tubing naaalala kasi niya ito ngayon, lagi niya nakabuntot si Amethyst. Gusto ko siyang kalimutan mula sa ngayon, Daddy. Anya, na naniningkit ang mga matang nakatitig sa malayo. Pero ano nga ba ang ginawa niya sa'yo? Umiling si Ashley. I don't want to talk about him anymore, Daddy. It's over between us. Huwag mo ring ipapaalam sa kanya ang pag-alis ko patungong Amerika. Walang dapat makapigil sa aking paglayo. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Kung iyan talaga ang desisyon mo, bahala ka. Thanks, Dad. Anya, napahagulgol na naman. Yung umakap siyang muli dito. Thank you so much for always here besides me. Thanks also for your support and understanding. I'm your father and I love you so much. Alam mo namang wala akong hindi ibibigay para sa iyo, anak. Kung ano ang makakapagpaligaya sa iyo, handa kong ibigay at ipagkaloob. That's why I love you, Daddy. Tugon niyang lalong lumakas ang pahagagulgol. Umaasam na kasi na maging katulad ng kanyang ama si Toby, na magiging isang mabuting asawa. Hindi pala. Mali ang paniniwala niyang wala rin ito. Hindi pagkakaloob sa kanya basta gusto niya. Kung alam lang naman niyang daranasin lamang siya ng ganitong sakit sa piling nito, bilang girlfriend nito, hindi na sana niya ito inukulan at pagmamahal. Gustong mapiko ni Toby dahil kung kailan may sakit siya ay hindi magawang puntahan sa bahay. Si Ashley ay saka naman niya itong hindi makontak. Naka-off lagi ang cellphone ng dalaga at temporary out of service ang telepono sa bahay. Kaya nang maramdam niyang medyo magaling na siya at kaya na ang sarili, ay dinalaw niya ito sa bahay na naghatid naman sa kanya ng labis na pagkabigla. Ay naku sir, sabi sa kanya ng mayordomang si Aling Tasing. Wala na ho rito si Senyora Ashley. Bakit? Saan siya pumunta? Kailan siya babalik? Hindi na ho yata babalik. Ewan ko ho. Baka matagalan na. Napakunot noo siya. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi niyo ba talaga alam na umalis na siya si Senyor Tirso kahapon para pagtungo sa Amerika? Amerika? Bulalas ni Toby na nanlalaki ang mga mata. Bakit sila pumunta roon? Hindi niyo pa talaga alam, senyorito?
Napakamot pa sa ulong sabi ni Aling Tasing. Bakit hindi sila nagpaalam sa inyo? Napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya ay may malaking batong dumadagan sa kanyang dibdib. Tila ba'y nahihirapan siyang huminga? Hindi kasi niya alam kung bakit biglang nagpasya ang mag-ama na umalis ng bansa. Doon na ba mag-aaral ng college si Ashley? Naitanong pa niya sa mayordoma. Kailan kaya sila babalik? Hindi naman ho sinabi, senyorito. Pero palagay ko nga ho'y doon na mag-aaral si senyorita Ashley. Iyon naman ho talaga ang plano ni Loloon pa namang mabubuhay si senyorita Nora. Sige ho, sabi ni Toby na baka sa muka ang matinding kalungkutan. Salamat ho. Laglag ang mga balikat na tinilikuran niya ang babae. Nalilito talaga siya kung bakit biglang-biglang umalis si Ashley at nagpa siyang doon na lang ulit mag-aral sa Amerika. Gayong nabanggit na nito sa kanyang pag nagpasya na dito na sa Pilipinas magkokolehiyo. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Reynold. Inaaya niya ito magtungo sila sa bar. Kahit pa nga pakiramdam niya ay lumalala na naman ang kanyang sakit. Si Ashley ba? Tanong nito sa kanya na kainuman na sila. Tamango naman siya. Pagkuway nilagok ang laman ng alak sa hawak ang kopeta. Labis talaga siyang nasasaktan sa paglayo ng girlfriend na wala man lang paalam. Nag-away ba kayo? Hindi. Pero umalis siyang hindi man lamang nagpaalam sa akin sa Amerika na yata mag-aaral ng college, and I don't really know the reason why is she left me that way. Ano namang problema mo dun? Mag-aaral naman pala, babalik din yung Toby. Huwag ka nga mamblema ng ganyan. Alam kong may rason si Ashley kung bakit umalis ng walang paalam at gusto kong malaman yun. Baka naman may ginawa kang kasalanan sa kanya. Hindi siya umimik. Hinayaan niya ang sarili na mag-isip kung may nagawa siyang kasalanan sa katipat. Ngunit wala naman siyang maalala. Ang huling pag-aaway nila ay hindi naman malala. Nagkausap talaga siya at kakasama pa ng maayos. Wala akong maalalang may masama akong ginawa sa kanya, Reynold. Sabi niya, at nahihirapan ako ngayon. Mas madali kasing tanggaping umalis siya kung alam ko ang rason. Kailangan makausap mo si Ashley para magkaliwanagan kayo. Mahirap talaga ang ganyan, pare. Hindi siya umimik. Ngunit ininom ulit niya ang diretso lamang na alak sa kanyang kopeta. Napailing naman si Reynold sa sanhi na iyon. Biglang napatingala sa langit si Ashley. Nang gumuhit ang matalim na kidlat at tumunog ang malakas na kudlog. Tiyak na malakas na ulan ang kasunod nito. Naibulong niya sa sarili. Napatayo siya mula sa pagkakaupo sa seawall ng Manila Bay. Kailangan ko nang umuwi. Madilim na ng sandaling iyon. Totoo nalibang siya sa pagtitigil doon kaya hindi niya namalayan ng oras. Talagang nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Eksaktong nakasakay na siya ng taxi nang bumuhos ang malakas na ulan. Nang makaupo siya sa passenger seat ay agad niyang sinabi kung saang lugar siya ihahatid. Umalikip-kip siya. Nangapatingin siya sa labas ng bintana at nalibang sa pagtanaw sa malakas na ulan bumubuhos mula sa kalangitan. Naisip niyang parang pati langit ay nakikiramay sa pagluluksa ng kanyang damdamin. Habang daan ay naglalakbay ang kanyang isip sa pagbabalik tanaw sa kanilang kahapon ni Toby. Ngunit sinikap niya magbabad ang sa mga sandaling masaya silang dalawa habang magkasama. Pilit na kinalilimutan niya ang mga bahaging nasaktan siya dahil ayaw niya masaktan pa at makaragdag iyon ng lungkot at sakit sa kanyang kalooban. Kaya naman, napangiti siya sa sarili, si Ashley, at hindi na niya namalayan pang nasa loob na pala sila ng village. Kung hindi pa siya tinanong ng taxi driver kung ano ang numero ng kanilang mansyon ay hindi pa niya malalaman. Nang huminto sa tapat ng tarangkahan ng taxi ay agad siyang nagbayad. Pagkuway, walang pakialam na umimpis roon. Sinalubong niya ang malakas pa ring buhos ng ulan at wala siyang pakialam kung mabasa man siya.
Nanginginig siya at nakadama ng ginaw ng manuot na sa kanyang balatang lamig. Kaya napadiin ang daliri niyang pumindot sa doorbell na naging daan upang mabulahaw ang tao sa loob ng kanilang bahay. Napakunot ng noo si Ashley nang makitang si Toby ang lumabas sa main door. Nakapayong ito at nagdudumaling lumapit sa gate upang mabuksan siya. "Saan ka ba galing?" Galit itong tanong sa kanya. "Bakit ka sumugod sa ulan? Anong pakialam mo sa akin?" Ganti niyang sigaw. "Bilisan mo ang pagbubukas dahil nilalamig na ako. Kung hindi ka gaga kalahati, hindi ka sana sumugod sa ulan at hindi ka rin sana nilalamig ngayon ng ganyan." "Talagang gaga nga ako dahil patuloy pa rin kitang minamahal. Alam mo bang labis ako nag-aalala sa'yo? Hindi ko alam ang gagawin ko habang wala ka pa. Dapat lang na makonsensya ka. At bakit naman ako makukonsensya, Ashley?" Hindi siya umimik. Nang mabuksan ang katarangkahan ay agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bakuran at nagtatatakbo papasok sa bahay. Ayaw niyang makausap ang lalaki kaya sinamantala niya ang pagkakataon habang isinara nito ang gate, ni hindi na rin niya nakita pang mabilis itong humabol sa kanya. Muntik pa nga itong bumaksak ng madulas at iyon ang lalong napaantala para maabutan siya nito. Agad niyang isinara ang dahon ng pintuan ng kanyang kwarto nang makapasok doon. Naisandig niya roon ang likod at mariing ipinikit ang mga mata. Ayoko nang umiyak, ayoko nang mag-isip. Pagkatapos ng isang buntong hininga, ay dali-dali siyang nagtungo sa sariling banyo ng kanyang kwarto at naligo. Pinatuyo lamang niya ang buhok at humiga na siya sa kama. Ipipikit na lamang niya ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mabibining katok sa labas ng pintuan. Agad na pumasok sa kanyang isip na si Toby iyon. Hindi nagkabula ang hinala ni Ashley. Nang buksan niya ang dahon ng pintuan ay si Toby ang kanyang nabungaran. "Anong kailangan mo? Matutulog na ako. Mag-usap muna tayo, Ashley." Mababa ang tono sabi nito. "What for, Toby? Tigilan mo na ako." "Hindi ko alam kung bakit bigla kang umalis sa shop ni Pitoy. Bigla ka na lang umalis kanina na hindi ko alam ang dahilan." "Hindi mo alam?" Sarkastiko niyang sabi. Pagak siyang tumawa at umiling-iling. "Ewan ko kung anong klaseng tao ka, Toby. Ang kapal talaga ng mukha mo at napakamanhid mo pa. Hindi mo ko naiintindihan. Talagang hindi kita maiintindihan." Nagkakatigitigan sila. Ilang segundo rin silang natahimik. "Ashley, I'm sorry." Anitong binasag ang katahimikan. Nagpakawala ito ng malalim na hininga at tumungo. "Meron kang dapat malaman. Gusto ko sanang mag-usap tayong dalawa. Pagod ako," sabi niya. "Toby, gusto ko nang magpahinga." "Ashley, please." Umiling naghinang kanilang mga mata, ngunit sa pagkakataong iyon ay si Ashley ang unang sumuko. Tumungo siya dahil sa nararamdaman niya nag-iinit ang sulok ng kanyang mga mata. "Hayaan mo na muna ako makapagpahinga, Toby." Sabi niyang hindi ito tinitignan. "Naguguluhan ako, nalilito ang isip ko, ang sakit-sakit ng kalooban ko." "Okay," sabi nito. "Bukas na lamang tayo mag-usap. Meron kang dapat malaman, Ashley." "Ano, Toby?" Pipi niyang tanong habang nakatitig ang mga mata nito. "Anong gusto mong malaman ko? Kung sino talagang babaeng pakakasalan mo?" Muli siya napatungo at pinikit ang mga mata. "Sasaktan mo lamang lalo ang damdamin ko, Toby. Pinahihirapan mo lamang lalo ang kalooban ko." "Good night, Ashley," sabi ni Toby saka siya tinalikuran. Agad siyang nag-angat ng muka. Masakit sa kanyang kalooban na umalis na ito, subalit mas masakit kung mag-uusap lang sila tungkol sa pagkakasal nito sa ibang babae. Inihatid niya ito ng tanaw hanggang sa makababa na ito sa hagdanan. Nakagat niya ang pang-ibabang labi dahil nararamdaman niyang parang may malaking kamay na dumadaklot sa kanyang puso. "Bakit pinarurusahan mo ko ng ganito, Toby?" Bago siya mapaiyak ay nagawa na niyang isara ang dahon ng pintuan ng kanyang kwarto. Mabilis niyang inihakbang ang mga paa papalapit sa kama at pabaksak na dumapa roon.
Hinayaan niya ang sarili na humagulgol. Alam kasi niyang makakatulog iyon para muling mabawasan ang bigat ng kanyang kalooban. Aling Tasing, tawag ni Toby sa atensyon ng maryondoma na tinicheck ang laman ng refrigerator. Senyorito, anong matandang babae na agad tumingin sa kanya. May kailangan ho ba kayo? Gusto ko lamang malaman kung may duplicate key ng room ni Ashley. Alam niyo ho bang saan iyon nakalagay? Sandaling nahulog ito sa pananahimik. Wari ba'y nag-iisip ito kung ano ay tutugon sa kanya. Ako nga, may hawak ng lahat ng duplicate key ng mga pintuan sa bahay na ito. Bakit kailangan mo ang susi ng kwarto ni Ashley, senyorito? Ngumiti siya. Alam niya nag-iisip ng hindi magandang matandang babae. Wala ho ako masamang binabala kay Ashley. Sa akin ho, siya ay binili ni Daddy Tirso at kung may masamang mangyari sa kanya, ako ang mananagot. Tumango ito. Napakamot sa batok at kumiti. Naisip ko lang si Senyorita Ashley, baka magalit siya sa akin at mawala ng tiwala kapag gusto ko lang ho siyang isurprise. Putol niya sa sinabi nito. Bukas ho ng umaga ay ibig kong hatiran siya ng breakfast. Breakfast? In a bed? Aling Tasing at sasamantalahin ko ang pagkakataong iyon para ipagtapat sa kanyang katotohanan. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ng amusement ang bumabalati sa mukha nito. May mahalaga ho kaming pag-uusapan, sabi pa niya rito. At iyon ho ang naisip kong paraan para maging maganda ang gising niya. Maging maganda ang mood upang makipag-usap sa akin ng maayos. Sige, sabi nito, ibibigay ko sa iyo ang duplicate key ng kanyang kwarto. Salamat ho. Breakfast in bed. Iyon ang gumising kay Ashley ng umagang iyon. Bigla siyang napabangon mula sa pagkakahiga sa kama nang makitang nakatayo sa may gilid niya si Toby na may dalang tray ng pagkain ay agad niyang hinila ang kumot at itinakip sa may tapat ng kanyang dibdib. Nakasanayan kasi niyang matulog na walang bra at dahil manipis ang kanyang nighties ay alam niyang naaaninag ng mga mata nito ang korona ng malulusog niyang dibdib. Ano kaya ang white envelope na nasa gilid ng tray ng mga kamang dala niya? Tanong ng kanyang isip nang umugaw. Pansin niya ang puting envelope na iyon. Napalunok siya. What the hell are you doing here? Iritado niyang tanong dito. Ipinatong nito sa ibabaw ng bedside table ang tray ng kanyang almusal at tumupo sa gilid ng kanyang kama. Dapat mo akong pasalamatan dahil dinalhan kita ng breakfast. Maaga akong nagising para lutuin ng mga yan para talaga sa'yo. Kunot noon niyang tinapunan ng tingin ng laman ng tray. Pritong itlog, bacon at hotdog. Iyon, may fried rice at hot chocolate. May mahabang saging din at tubig na inumin. At hindi niya maunawaan kung ano talaga ang silbi ng isang puting sobrang nasa gilid ng mga pagkain iyon. Gayunpaman, lihim siyang napangiti. Ang totoo'y nakadama siya ng kiliti sa puso, bunga yun. Ano kayang nakain ng lalaking ito at pinaghanda ko ng almusal? Napaismid siya. Naalala kasi niya ang ginawa nitong kasalanan sa kanya kahapon. Sinundot siguro ng konsensya at hindi nakatulog kagabi. Buti nga sa'yo. Naisaloob pa niya kung bakit ba naman kasi sinama mo pa ako sa shop na iyon para lamang ipagmalaki sa akin ang gown ng fiancé mo. Paghingi ba ng sorry ang ibig mo sabihin sa breakfast na yan, Mr. Mayor? Iyon ang kanya isinatinig na tumingin dito. Hindi ka na siguro patahimikin ng konsensya mo dahil sa mga kasalanan ginawa mo sa akin. Wala akong kasalanang nagawa sa'yo, Ashley. Ikaw ang may ginawa sa akin. Anitong tuwid na nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi ba ikaw ang dapat humingi ng pasensya at patawad sa akin, Miss De La Fuente? How dare you? Umalsa ang boses ng sabi ni Ashley. Tumaas din ng isa niyang kilay. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin ang gabay na yan. Get out of my room. Hindi ako aalis dito dahil marami tayong pag-uusapan.
Ang kapal talaga ng mukha mo, Toby. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Malapit ka ng ikasal at kung sinong babae kung ano-ano pang pagkakawalang hiyang pinagagawa mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi nagagalit na magiging asawa ko? At hindi ka niya sinusugod neto para iskandaluhin? I don't care. Wala akong pakialam kung tanga man ang mapapangasawa mo at hinahayaan ka niyang gawin ang mga kalokohan mo. At wala rin siyang karapatang iskandaluhin ako dahil wala akong ginagawang masama sa kanya. Wala kang ginagawang masama? Pabuntong hiningang sabi nito. Pagkuway, tuwid na tinignan ng kanyang mga mata. Meron, sa akin, may ginagawa ka. Wala akong alam sa sinasabi mong yan, Toby. Kahit nung may relasyon pa tayo, wala akong naging pagkukulang sa'yo. Ikaw pa nga itong nagbigay sa akin ng sama ng loob. Muntik na siyang mapaiyak na maglaro sa kanyang utak ang kataksilang ginawa nito 5 years ago. Napakabata ko pa noon, sabi pa ni Ashley na naiiling. At inakalang sigurong hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman kong pag-ibig. Kaya pinagtaksilan mo ako na para bang hindi ako masasaktan. Kaya ba iniwan mo ako ng ganun na lamang? 5 years ago, buo sa isip mong iwan ako, pinagtaksilan kita. Kaya nagpasya kang lumayo at mag-aral sa Amerika? Nakakunot siya. Hindi niya akalaing alam nito ang dahilan ng kanyang paglayo. Sumasaisip niya na baka sinabi iyon ng kanyang ama. Ngunit, hindi na mahalaga para sa kanya ang bagay na iyon. Ang importante sa ngayon ay may tansya na para malaman talaga nito ang totoo. Tumikhim siya para alisin ang tila barang kanyang nalalamunan. I have loved you, Toby. Pagmamahal na halos ikamatay ko nang makita kita na ikipaghalikan kay Amethyst noon. Lumayo ako para lamang pagsisihan ng ginawa kong iyon. Tuwid siyang tumitig sa mga mata nito at nilabanan naman nito iyon. Napansin niyang tila hindi ito susuko at hindi maapektuhan na inalalahad niyang nasa isip ko. Sana ay tinanong mo muna kita kung bakit mo ako nagawang pagtaksilan. Sabi ko sa akin sarili, dapat ay pinaglaban kita dahil hindi naman kita nagawang kalimutan sa kabila ng mahabang panahon nagkalayo tayo. Ang kaso'y naduwag ka, natakot kang harapin ang lahat na iyon. Gusto kitang sumbatan kung bakit nawala ka ng tiwala sa akin at iniwan ako ng ganun na lamang. Napakasakit sa akin ng ginawa ko, Toby. Pero wala akong magawa. Iyon lamang ang tanging paraang alam ko para hindi gaanong masaktan sa kataksilan mo. Nagpakawala siya ng malalim ng hininga. Umiling-iling. Hinintay kitang sumunod sa Amerika para magpaliwanag pero hindi mo ginawa. Bakit? Because I wanted you to enjoy your youth then. Tugon ni Toby. Naisip ko kasi napakabata mo pa ng panahong iyon at dahil doon ay baka hindi mo ko maunawaan. And one thing, ayokong isipin mo rin pinagkait ko sa iyo ang magandang opportunity na makapag-aral sa ibang bansa. May takot ka sa dibdib ko na baka magbago ang damdamin mo sa akin kapag nakapalayo ka. Pero sabi ko sa aking sarili, kung magkaganon man, mananatiling mahal kita. Umiyak siyang yumakap dito. Ikinulong naman siya nito sa mga bisig at hinayaang ilabas niya ang mga luhang iyon. Ashley, hindi nagbago ng milya-milyang distansya at 5 mahahabang taon ang aking damdamin sa iyo. Lalong lumakas ang kanyang paghahagulgol. Wala rin nagbago sa damdamin ko para sa iyo, Toby. Pahayag ni Ashley habang patuloy na umiiyak. Walang araw na nakalipas na mga taon na hindi kita naisip. My life has been dull and meaningless without you. But it's time now para patunayan kung mahal talaga kita. Malaya ka. Go on. I'm setting you free. Pakasal ka sa babaeng nagmamay-ari ng puso mo. Kumalas siya sa pagkakayakap at pinalis ang mga luha. Maluwag na ang dibdib niya. Paano na isawalat na niya ang tunay na saloobin. Ikasal man si Toby sa ibang babae. Napalaya naman niya ang kinikimkim ng pagmamahal dito. Walang ibang babaeng nagmamay-ari sa akin, kundi ikaw lamang, Ashley. Anong? Oh Toby, don't play with me. Don't this to me. Please.
Huwag mo nang dagdagan pa ang paghihirap ng aking kalooban. Diyos ko, talaga bang napaka-sadista mo? Bakit magagawa mo pa akong biruin ng ganitong gayong alam mo namang labis na labis akong nasasaktan? Ashley, sabi nitong hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Ikaw lamang ang babae sa buhay ko. Ikaw lamang ang tanging minahal ko at pinangarap na makasama habang buhay. Napalunok siya. Naramdaman niya ang sinseridad ng tinig nito. Kaya naman napalunok siya at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Gusto niyang alamin ang buong katotohanan mula sa bibig nito, ngunit hindi naman niya magawang magtanong. You will be my wife very soon, Ashley. Napag-usapan na namin ito ng daddy mo. Napaawang ang kanyang mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos hindi rumihistro sa kanyang utak ang narinig na iyon. Bakit? Bakit nagawang sa buwatan ng kanyang ama kay Toby at inilihim ang bagay na ito? Alam kong hindi sinabi sa iyo ng daddy mo ang tungkol dito dahil natatakot siyang magalit ka sa kanya at ayaw niyang manatili ka sa Amerika. Siya rin ba ang nagsabi sa iyo tungkol sa makita kung may kipaghalikan mo kay Amethyst noon? Tumango ito at ipinaliwanag ko sa kanya ang bagay na iyon. Salamat sa Diyos at nakaunawa siya. Pinatawad niya ako at muling pinagkatiwalaan. Tinanggap niya akong muli para sa iyo. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga narinig na tinitigan nito. Inaarok niya ang karapatan nito sa mga mata. At para namang natagpuan niya roon ang ibig niya sa makita at maramdaman. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Doon pa ng binata. At gusto kong malaman mo kung ano talaga ang nangyari sa pagitan namin ni Amethyst noon. Na ang totoong masakit sa akin dahil iyon ang naging daan kung bakit nagkalayo tayong hindi nagkaunawaan. Please, sabi naman ni Ashley na pinalis ang mga luha. Gusto kong malaman ang lahat. Siguro mauunawaan din kita gaya ng ginawa ni Daddy. Ashley, pabuntong hininga nitong panimham. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Amethyst ang condo unit ko. At hindi ko rin alam kung paano niya nalaman na may sakit ako sa panahong iyon. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, naalala niyang siya ang nagbigay ng kaalaman sa babaeng iyon na may sakit si Toby. At ngayon lang niya napatunayang tama pala ang hinala niyang may hidden desire ito sa iniibig niyang lalaki. Tinanggap ko siya noon sa condo unit ko dahil tao naman siyang pumunta. Pinatuloy ko siya dahil alam kong darating ka, kaya hindi rin siya magtatagal. Pero nauna siyang magtagumpay na tuksuhin ako. Tinukso ka niya? Sabi niyang naiiling. I saw you kissing with her while she was seated on your lap. Naramdaman kong gusto mo ang namamagitan sa inyong dalawa at napakasakit niyon. Correction, she was kissing me, Ashley. Hindi ako tumugon sa halik niyang iyon. Believe me, wala akong ibang hinangad na mahalikan kundi ikaw lamang. Umiling-iling naman siya. Kasalanan mo, umalis ka siguro agad kaya hindi mo nakita kung paano ko pinagtabuyan ng babaeng yun. At dahil sa ginawa kong iyon, ay labis siyang nainsulto. After none, ay hindi ko na siya nakita pa. Alam kong hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Saglit silang natahimik, ngunit pinasag din agad iyon ni Toby. Ako lang siguro ang lalaking tinukso ni Amy na hindi siya nagtagumpay. Kasalanan niya, sinubukan niyang dagitin ng lalaking too much in love sa isang Ashley de la Fuente. Bakit? Bakit hindi mo ko pinuntahan sa bahay noon para magpaliwanag? Tanong niya. May ilang araw pang nalabi bago kami naalis ni Daddy noon patungong Amerika. Marami akong beses tumawag subalit hindi ako nagtagumpay na makausap ka. Naka-off ang cellphone mo at temporary out of service ang landline niyo. Naisip niya sinadya iyon dahil galit na galit siya sa natuklasan. Siya nga pala ang gumawa ng paraan upang hindi na talaga sila magkausap pa ng lalaking ito noon. Kung wala lamang akong sakit noon ay pinuntahan agad kita. Pero talagang hindi ko pa kaya ang aking katawan. It was only a week later bago ko medyo bumuti.
Kaya sinikap kong puntahan ka para makausap. Ngunit nasaktan lamang ako sa akin na tuklasang wala na kayo ni Daddy. Ang sama-sama kasi talaga ng loob ko noon sa'yo, Toby. Nang bumalik na dito sa Pilipinas ang daddy mo, ay sinadya ko siyang kausapin kung ano ba talagang dahilan ng bigla mong pagdedesisyon na sa ibang bansa na ulit magpatuloy ng pag-aaral. Binanggit nga niya sa akin ang dahilan na iyon, paglayo, and he told me that you're still young and impulsive, kaya ganun. So we decided to let you go grow on your own. At nagkaroon na nga kami ng usaping pakakasal tayo if the right time comes. Kung wala pa rin nagbabago sa damdamin mo para sa akin. Hindi ko alam. My God, wala akong kaalam-alam. Oo, at hindi mo rin alam na maraming beses akong pumunta sa Amerika para subaybayan ka. Yes, nakontento ako at naging maligaya na makita ka from afar. Mahal kasi kita. Totoo palang ikaw ang bigla kong nakikita mula sa hindi kalayuan, na inaakala kong dahil lamang sobra kong pagkakamiss sa'yo ay pinaglalaruan ako ng aking mga mata. My God, Toby! Bakit natis mo kung hindi makausap gayon nakikita mo pala ako in the flesh so many times? Dahil kailangan kong magtiis. Kailangan kong tumupad sa usapan namin ng daddy mo. My God! My God! Na ibubulos ni Ashley dahil halos hindi talaga siya makapaniwala sa natuklasan. Hindi alam ni Ashley kung matutuwa siya o magagalit sa mga bagay ng kanya nabatid na sandaling iyon. Maniwala ka sa akin, Ashley. Sabi pa ng lalaki, hindi naging madali sa akin ang mga pagkakataong iyon. Every time I can cough up clubs of you, ay gusto talaga kitang lapitan para yakapin ng mahigpit at halikan ng todo upang maibsan ang aking pananabik. Bakit hindi mo ginawa, Toby? Baka nga right there and then ay sumama na ako sa iyo pabalik dito sa Pilipinas. Dahil gusto kong ikaw ang kusang umuwi, Ashley. Seryosong sabi ni Toby sa kanya. I want you to know the way home. Nausal niya ang pangalan ng lalaki. May panghihinayang sa tinig na sinabi niya. Kung alam ko lang na ganun ang gusto mo, sana hindi na ako nagtiis manirahan sa malayong lugar at umuwi na ako agad para muli kang makapiling. Hindi niya naiwasang lumuha. Pinalis naman nito ang mga luhang iyon. Oh Toby, sabi niya. Stop crying, Ashley, saway niya rito. There's no use crying over the spilled milk. Ang daming nasayang na panahon. Iyon ang namatawi sa mga labi ni Ashley. Ang haba ng mga taong nagtiis tayong dalawa na hindi naman pala dapat. Enough the regrets. Kinuha ni Toby ang wedding invitation na sa gilid ng tray ng breakfast niyang nasa ibabaw naman ng bedside table niya at binigay iyon sa kanya. Gusto ko sana itong isurprise sa'yo pero hindi ko rin naman kayang ihanda ang lahat ng ito na nag-iisa. Pigil ang hiningang binuksan niya ang invitation card at hindi niya maiwasang hindi lumuha nang mabasa ang nasa unahan ng white lining card. Mayor de la Fuente, Nuptial, what do you think? Okay na ba sa iyo ang design ng ating invitation card? Hindi siya tumugon, subalit nayakap niya ang invitation card na hindi niya inaasahang para sa kanila ni Toby. Para lamang siyang nananaginip. Stop crying, will you? Sabi nito sa kanya. Hindi ko mapigilan, Toby. Sabi niya, sumisinghap-singhap pa. Napailing siya at napangiti habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Imagine, I will get married without being engaged para talagang naginip lang ako. Para bang hindi totoo ang lahat ng ito. You have to believe, Ashley, because it's true. At bukas, pabalik tayo sa shop ni Pitoy para tignan ang wedding gown mo. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang mga pisngi. Ipinikit naman niya ang kanyang mga mata upang alalahanin ang napakagandang wedding gown na iyon. Naakala niya ay hindi para sa kanya kundi sa ibang babaeng pakakasalan nito. Really? She could believe that she will wear it on her wedding day? That wedding gown? Sabi pa ng lalaki na imbis na tignan mo ay nilayasan mo.
Dahan-dahan niyang iniangat ang mukha. Ang buong akala ko kasi ay hindi sa akin yun, Toby. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na para sa akin ang isang iyon. Napakawala siya ng malalim na hininga. Umiling-iling. Ang akala ko talaga ay ibang babaeng yun. At ipinakikita mo lamang sa akin para ako ay iyong saktan. Hindi ko kayang gawin yun. Tugon nitong umiling. I love you so much, Ashley. Yumakap siya rito, hindi na niya hinayaang tikisin pa ang sarili. Ang haba-haba na ng panahong pinagtitiis niya. Kaya ngayon, alam na niyang siya ang maswerteng babaeng ihahatid nito sa altar. Wala na siyang dapat gawin kundi ang bigyang kasiyahan ng sarili. Paano si Daddy Toby? Anya niyang maalala ang ama. Hindi ako papayag na maikasal tayo na wala siya. Napag-usapan na namin ito at darating siya 1 week before the wedding. Napakasaya ko, sabi niyang kumikislap ang mga mata na sa galak, paano ba namang hindi? Dagling napawi ang 5 taon niyang pagdurusa dahil sa natuklasang pagkakatotohanan ngayon. What could I say this time, Toby? Wala, kundi ang sabihin mong mahal mo ako. Minsan pa'y nauusan niya ang pangalan ng lalaking una at tangi niyang minahal. Hindi nagdalawang isip si Ashley na sabihin kay Toby ang laman ng kanyang puso't isipan. I love you, now and until the day I die. Hindi na nakapagpigil ang binata at tinalikan siya upang bawiin ang 5 taong pagtitiis dahil sa kanilang paglalayo. Tinanggap naman niya iyon ng buong puso at agad siyang nakapagdesisyon para sa sarili na handa na siyang tanggapin kung saan pahantong ang nagaganap na iyon sa kanilang dalawa. Ngunit, nausan ni Ashley ang pangalan nito, kumalas rin ito sa pagkakayakap at naalis ang pagkakahinang ng kanilang mga labi. Ibig niyang protestahan nang naglagay ito ng distansya sa kanilang pagitan. Sorry, sabi ni Toby na wari nahihirapan. Baka makalimot ako at mauwi pa ito kung saan. Napakahintay na ako ng 6 na taon, kaya makakaya kong maghintay pa ng 1 buwan. Ngumiti siya. Ikaw ang bahala, sabi niya. Ashley, anas naman nito. Muli silang nagyakap, mahigpit, sabik na sabik, kapwa sila maligaya dahil makakapiling na nila ang isa't isa pagkatapos ng lahat ng mga bagay ng kanilang sinuong. At wala na rin ang panghihinayang sa dibdib ni Ashley dahil hindi natuloy ang sanang mararanasan niyang kaluwalhatian sa pag-aakyat nila ni Toby sa langit na makarawang kamay. Makapaghihintay din naman siya ng tamang panahon tulad ni Toby. 1 buwan na lang naman ay ikakasal na sila at siya magiging Mrs. Toby Mayer na. And she will be really proud of this. Kaya nga tiyak niyang natapos na talaga ang malulungkot na sandaling nararanasan nilang pareho. At magiging maligaya na sila together after their wedding day. And she was so sure then until forever. Salamat sa inyong pakikinig mga kapakit. Sana ipatuloy kayong makinig hanggang sa mga bagong yugto ng ating istorya. Please subscribe, click the notification para lagi kayong updated sa lahat. Salamat po.